Then for me, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, you should learn to enjoy kung ano ang sitwasyon mo ngayon. If you want to have a life na hindi katulad ng ibang tao, then you will sacrifice ng isang klaseng sakripisyo nang hindi nasa sakripisyo ng ibang tao. We go. Hi, classmate. Actually, bago ako magsimula ng kwento ko ng buhay, babati muna ako. Gusto kong batiin si Engineer Evelyn Padilla. Hello po sa'yo. And ito naman, sabi niya ni @fem95, bakit po ganun? Every time I watch your video, sobrang feel good and motivating vibe. Siyempre, kasi I have full ng motivation na gusto ko mas makatulong sa ibang tao. Kaya ganun po yung nararamdaman nyo. Ito man pong isa si @Vic F58. Palagi kitang pinapanood, sir, sa vlog mo. Dami ko ng learnings. Right now, nag-start up po ako magbasa ng libro, bla 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 bla. Anyway, thank you po sa'yo. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, classmate, kasi actually, ngayon, currently right now is already 12:34 ng umaga. And yesterday po, ng almost ng 12 ng, mga 11 ng gabi, minute ko po si King Lux. Minute ko siya sa Edge Shangri-La Hotel. Minute ko po siya. Hi, classmate! Nandito ako ngayon sa Shangri-La. And take 2 namin to. Okay. Meron akong kasamahan dito, si King Lux. And I'm very, very happy at humbling experience para sa isang 2 million subscriber na minute ako. Kaya eto, ipapakilala ko siya sa inyo. Yun, pasalamat na agad. So thank you thank you sa mga elements and reasons and si Lord na gumawa ng paraan na mag-meet kami ni Idol Joseph Lim. Maraming salamat. Idol talaga kita, matagal na, dati pa. Tapos ito, nakita na tayo. Mga classmate, maraming salamat sa suporta ninyo. Please support Idol Joseph Lim. At the same time, marami kami na pag-usapan, pero ang dami ko natutunan kay Sir. Grabe. Sobrang humbling experience at the same time. Yung mga tinuro niya, gusto kong i-apply. Yung mga tinuro niya, sobra makakatulong talaga sa akin. Kaya sobrang akong nagpapasalamat. At sana hindi pa to yung last na magkikita tayo sana. Sana palagi o usap palagi. Yun. Thank you, classmate. Thank you. And after nun, kasi nga may mga kinausap ako. Then after namin nag-usap, may kinausap ako, then umuwi na ako ng bahay. Then pagkagising ko naman, konting work. Then nag-date kami ni Tin. Nag-meet kami, nag-date. Saan tayo pupunta? Pagkain stores, yun na. 7 plate. Yan ang kain na pagkain. Sound Limited up po. Ito sa akin, masubukan ko. Yun ang po yun. Ano pinili mo? Then after, minute ko naman si Ryan, yung kapatid ni Coco. Hi, Tin! Nasaan ka na? Ba't wala ka dito? Ito nga pala si Tin, wife ko. Ito kayo mo. Sana magkita tayo soon, ha? Thank you. Then after, right now, dapat uwi na ako, gusto ko nang matulog. Kaya lang, since nangako po ako sa inyo na magdi-daily vlog ako, then I will try my best to do it. Na at least siguro 21 at least this year lang muna makapag-daily vlog ako. Kaya at least nakikita niyo yung cycle or yung situation ng life ko. Nakainom po ako ng konti. And right now, kay King Lux, ang ganda ng napag-usapan namin. Actually, napag-usapan namin ng King Lux. Sabi ko lang sa kanya, bro, si King Lux po nasa 2 million ng subscriber sa YouTube. Ka-i-interview lang niya kay Tony Talks nung nag-usap kami. Then, may mga tinatanong siya sa akin. Sabi ko lang, pare, isa lang ang pinaka gusto kong sabihin sa'yo kasi nandun ka sa prime ng situation mo. Then, for me, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, you should learn to enjoy kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Kasi end of the day, bilang goal-oriented na tao, syempre lagi tayo may gustong something na ganito, na ganito, na ganito. But sometimes, we forget to enjoy kung ano ang situation natin. Kasi sabi ko sa kanya, actually, naging honest din ako sa kanya na
dumating dati ako sa point na parang ba't ako nalulungkot? I have all the means to buy yung mga gusto ko. I have the means para i-experience yung mga gusto ko. Pero ba't ako malungkot? Then sabi ko dati, naalala ko makainom na ako ng Red Horse. Magkaroon na ako ng pulutan na corned beef. Feeling ko sobrang yaman ko na. Then, bakit nung nandun ako sa stage na mas more than that yung kaya kong gawin, pero ba't ako malungkot? Then, dun ko na-realize na pag umabot ka sa point na puro ka pangarap, ito yung gusto ko ma-achieve, itong ganito, darating na point na hindi mo ma-appreciate yung current situation mo. Kaya sabi ko, sa'yo at sa inyo din pong nanonood, there's nothing wrong na mangarap ka ng malaki. Pero always learn to enjoy kung ano ang nasa sitwasyon mo ngayon or ano ang meron ka. Kasi end of the day, isa lang sure ko, yung meron ka ngayon, pangarap mo lang yan dati. Yun ang napag-usapan namin. Pero marami pa kami napag-usapan. Hindi ko lang ma-divulge lahat. Pero yun ang isa. Second, habang magkakasama naman kami ni Ryan kanina, isa lang din ako naman ang natututo kasi I'm very inspired kay Coco, syempre sa kapatid niya, na being director, being a main lead ng isang sitcom or isang mismo, hindi siya madali. Na parang sabi ko, tinatanong, nagbabakasyon ba or nag-i-enjoy ko ba sa buhay yung kapatid mo? Ang sabi niya lang, minsan nagkakaroon siya ng enjoyment kasi nagbabakasyon siya ng 1 week. Di parang siya parang nakakaya din. Sabi ko, putik, isipin mo, isang ganun kagaling na tao at ganun ka-successful. Tapos nag-i-enjoy. Sa isang buong, siguro isang taon, isang linggo lang siya nag-i-enjoy ng life niya with the earnings that he has. Now, yun din yung point ko na mas maging clear po sa inyo, classmate, na if you want to have a life na hindi katulad ng ibang tao, then you will sacrifice ng isang klaseng sakripisyo nang hindi nasa sakripisyo ng ibang tao. Hindi naman mo pwedeng gusto mo ng sobrang sarap na buhay, tapos yung ginagawa mo sobrang ganito lang. End of the day, i-reciprocate lang lagi yung sacrifices natin, yung gusto natin na buhay na meron sa atin. Kasi, sabi ko nga, paulit-ulit ko naman sinasabi, gusto natin minsan ang lifestyle, buhay, kasikatan nila Vice Ganda, nila Willie Revillame, but end of the day, nakita niyo mo rin ba kung paano sila magsakripisyo? Nakita mo rin ba kung paano sila sa craft nila? Kaya sa akin, ang gusto ko lang sabihin sa classmate, clarity. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Pero always remember this, kung gusto mo ng mas mataas at mas magandang buhay, meron din sakripisyo na mas mataas at mas mataas na buhay. Kaya sa akin, parang ito, gusto ko mag-daily vlog. Imbis right now, kanina, habang pauwi kami galing Timog, ayaw ko na talagang kumain kasi sabi ko, kaya lumulubula gumukha ko kasi pagkatapos uminom, ang gusto ko talaga kumain. Kanina sabi ko, decided na ako, uwi na tayo, wag na tayong kumain. Niremind ako, sabi sa akin ni Nicolo, di ba gagawa pa ng daily vlog mo? Sabi ko, oo nga, gagawa pala ako ng daily vlog ko. Kaya end of the day, kakain pa rin kami at nandito ako. Kaya, classmate, isa lang gusto kong sabihin sa'yo. Kung gusto mo ng mas masarap at mas magandang buhay, isa lang sigurado ko, meron kang mas sacrifice na gagawin na mas malala sa ibang tao. Kumbaga, parang law of polarity, hindi pwede magkaroon ng liwanag kung walang dilim, hindi pwede magkaroon ng sarap kung walang hirap, hindi pwede magkaroon ng success kung walang failure. End of the day, maging klarado ka lang sa gusto mo kasi isa lang sure ko, kaya mo naman makuha yung gusto mo, pero just make it sure ready ka lang sa mga sacrifice na dapat mong gawin. Kaya dito muna tayo magtatapos hanggang sa susunod. Bukas ulit.